Amen. Wow. Amen. Now, anyone who wants to walk in the purpose of God, therefore must stop chasing the world and its promises. Sino po ang nais sumunod sa Diyos at maglingkod sa Diyos at lumakad sa Panginoon, ay kinakailangang ihinto ang kanyang paghahabol sa mga pangako ng mundo. Ang pangako ng mundo ay ito: kalayawan, wrong definition ng success, wrong definition ng happiness. The world promises us pleasures, success, and happiness, but it only delivers regrets and emptiness. So ang mundo nangangako ng magaganda, nangangako ng success, magkakapera ka, sisikat ka, yayaman ka, makikilala ka, magiging powerful ka. But ang katuparan noon, puro pagsisisi, puro regrets and emptiness, mga kapatid. That's why, kapag ang tao, kahit sa kanya na lahat ng bagay sa mundo ito, kung wala siya sa original na disenyo ng ginawa ng Panginoon, he will still feel empty sa kanyang buhay. Kahit marating niya ang tugatog ng tagumpay, mga kapatid, wala pa rin itong kapuluhan dahil hindi yon ang original na disenyo ng Panginoon sa kanya. Amen. Now, why it is so necessary to know what is the plan of God for you? Sabihin mo, bakit nga ba? Bakit ba kailangan, Sister Lori, malaman mo ang plano ng Diyos? Bakit kailangang aralin natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin? Marami po kasing mga tao ngayon ang namumuhay ng walang direksyon, clueless sila because hindi po nila alam kung ano ang plano ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang intensyon ng Diyos, bakit po sila nilikha. So bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay hindi po pwedeng mabiktima. Mabiktima ng ignorance. Because ignorance is the weapon of devil. Ayaw ng kaaway malaman mo ano ang purpose mo sa harapan ng Panginoon. Bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit ka nag-exist sa mundo? The world says you are just here para magsaya, para magmahal, masaktan, magbayad ng bills, tumakbo sa Bombay, at mamatay. Yan ang mundo. Diba? Ano yung Bombay? Dati, ang kinakatakutan ng tao, ano? End of the world. The big one. The big one. Takot ng tao yung iba. Naguhukay pa, mga kapatid, sa ilalim para di talaga sila. Pero ngayon, ang kinakatakutan ng tao ay ang end of the month. Hello? Ano sa mga kananayan? May pamilya ka ba, kapatid? Sa mga may Shopee. Ha? Now, knowing the plan of God give us a clear direction and purpose in life. Hello? Amen. Kapag kanalaman mo ang plano ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng malinaw na direksyon at layunin mo sa buhay. Marami pong mga lalo sa kabataan. Hello? Amen. Marami pong mga kabataan ngayon ang nawawala po sa tamang landas. Napapariwara ang kailang buhay. Why? Because they are far away from the plan of God. They are far away from the Word of God. Mga kapatid. Amen. That's why sabi ng Panginoon, walk with
kailangan lumakad tayo sa harapan ng Panginoon nang naaayon sa plano ng Diyos. Buhay natin. Alamin nga natin, what is the original intention of God? What is the first intention of God why He created man? Hello? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka muna mag-cellphone. Muna ng cellphone. Makinig muna tayo. Muna kayo. Silent mo muna. Hello? What is the original plan of God? Original intention of God for you. Now, ang plano ng Diyos is for you to have dominion over everything. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng ikaw para ikaw ang mga siwa ng mga bagay ng Panginoon. At once na ikaw ay sumunod sa kalooban at sa kautusan ng Panginoon, sabi ng Diyos, you will have a good success. Ikaw ay disenyo para magtagumpay. Ikaw ay disenyo para maging maayos ang future. Dinisenyo ka ng Panginoon para maging reflection ka ng Panginoon, mga kapatid, sa mundong ito. Dinisenyo ka ng Diyos para maging representative ka ng Diyos dito sa mundo. Amen. Pero mayroong isang layunin ng Panginoon. Mayroon po siyang pamamaraan. Paano ang tao magtagumpay? Pastor, paano nga ba? The number one reason na ang tao ay magtatagumpay. Una, nilagay niya ang tao sa kanyang presensya. Sabihin mo nga, presensya. Presensya. Anong ibig sabihin, Pastor, ng presensya ng Diyos? Ibig sabihin, kasama mo si Lord. You are within the vicinity. Kumbaga, dito sa loob, nandito ka. Amen. Nasa presensya ka ng Diyos. Number one, nilagay niya ang tao sa presensya niya. Number two, binigyan siya ng kanyang salita. There must be a word of God in everyone's heart. Binigyan sila ng command ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, O Adam, eto ang gawin mo, eto ang gawin mo, eto ang huwag mong gawin. Hello? Amen. And after that, mga kapatid, nung natapos na ang trabaho ni Adam, because nasa presensya siya ni Lord, may word of God siya, may command from God, sabi ni Lord, it is not good for you to be alone. Amen. 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 Ibig sabihin, young people, makinig kayo. God gave a work first. Amen. Right. Lalo mga lalaki, pakinggan ninyo. I'm working. God gave man a work first before He gave the woman. Wow. Parang wala naman akong kausap. Amen. Binigyan ka muna ng trabaho. Right. Amen. Mga lalaki, sabihin mo trabaho. Trabaho. Ang priority mo ay hindi maghabol sa relationship. Amen. Lahat niya nang naghahabol dyan, pumalakpak. Salamat sa Diyos. Wala. Pero yung trabaho na yun must be in accordance with the intention of God. Amen. Yung trabaho na yun must be from God, from the Word of God. Right. That's the purpose of God in your life. Amen. But first, you have to be in the presence of God. Right. Dahil yung presensya ng Diyos, yun po ang source ng lahat ng pangangailangan ng tao. Amen. Ang Eden, ang Garden of Eden, nandiyan na lahat. Pwede mo nang kuhain. Ibig sabihin, wala ka nang hahanapin pa. Kaya sabi ni David sa Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. Kapag nasa presensya ako ng Panginoon, wala akong katatakutan. Ano naman? Yes. Pagka natakot ka pala sa mangyayari sa buhay mo, ibig sabihin,
maaring wala ka sa presence ni Lord. Hello? Pagka natakot ka sa magiging future mo, maari kakulangan yan sa kapananampalataya, mga kapatid. Because if you have a good or great faith, you will stop worrying. Yes, amen. Right. You cannot worry and have faith at the same time. Amen. If you have faith, you do not worry. If you worry means you do not have faith. That's why I encourage you mga young people, nanay, don't worry too much about anything else. Worry mga kapatid. Hallelujah. Hindi nagbibigay mga kapatid. Pagpapanatagan sa ilang kailangan ng faith natin sa Diyos. Leave everything to God. Kasi sabi ni Lord, itong gagawin mo. Kailangan may word of God ka. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan may word of God ka. Hallelujah. He gave His word to Adam and He commanded it to work. Yung work, mga kapatid, hindi lang yan basta-bastang work na mangamuhan ka. Yung work na sinasabi diyan, it means purpose. Right. Ibig sabihin, God has a divine purpose for you and me. Amen. Ibig sabihin, ikaw. Sabihin mo, ikaw yon. Mayroong assignment galing sa Diyos. Yes. And yung assignment na yon, God has given us limited time only. Limited? Grabe. Sister Susan, ilang oras lang meron tayo. You do not have forever. Eh sa mundo, wala talagang forever. Right. Ha? Oh, mga young people. Wala talagang forever sa mundo. No. Hello? Kahit gaano pa kamahal yan, Yes. walang forever. Hello? Amen. Sa Diyos lang yun. Maraming gusto. Sino gusto ng forever? No? Amen. Ang dami, lahat tayo. Eternal. Maraming gusto sa forever. Kung gusto nyo ng forever, doon sa langit. Forever. You have to invest yourself on things above, mga kapatid. Maaaring marami sa atin ang naghihintay, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos, ng plano ng Diyos. At sometimes, kapag ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, iniisip mo yung kalooban ng Diyos. Yun yung plano mo. Marami sa Kristiyano. Yung kalooban ng Diyos, tinatawag niyang kalooban yung kalooban niya. Amen. Kaya kapag ka nag-pray siya, gusto niya, sumagot si Lord the way na iniisip niya. Lord, kailangan makakita ako ng 10 Dragon Balls. Yeah. Eh, ganito itsura. Nakita ni Jolene. Lord, ito ba yung Dragon Balls? Eh, mga young people, maghihingi ng sign sa Lord. Lord, please, give me a sign. Hey. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yung... Parang ikaw na. Lord, give me a sign. Yes. Pastor, kagabi, nag-pray ako. Naghingi ako ng sign kay Lord. Sabi kay Lord, Lord, give me a sign. Bukas, ang unang papasok sa pintuan. Siya talaga. Imahagal ka sa church. Tinitingnan mo sino yung unang papasok sa pintuan. Itatlo magkasabay. Sabay-sabay. Parang ang sinasabi mo, yung plano mo, yun yung kalooban ni Lord. Hello? Tandaan mo, ang plano mo, walang laban yan sa plano ng Diyos. Yes! Mas higit, mas maganda yung plano ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Hallelujah! Alam mo, magplano ka, sumabay ka na lang doon sa plano ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah! Gumawa ka ng sariling plano. Lord, ito, plano ko. Yes, Lord. Parang bang ikaw
ikaw gusto mong pasunodin si Lord sa'yo. Yeah. Hindi ikaw nang maging Diyos. Nagtatampo kapag ka hindi. Parang hindi inano ni Lord, sinagot. Pero ang Diyos, tandaan niyo ha, ang Diyos laging sasagot yan sa panalangin. Sa mga desire. And sometimes, ito yung mali sa tao. Pinagkakamala natin, hindi sumasagot ang Diyos kapag ka hindi natin nakukuha yung gusto natin. Or maaaring minsan may inaalis sa atin. Amen. Tama ba na minsan na-appreciate mo lang si Lord kapag ka may binigay sa iyo? No. Pero hindi na-appreciate siya kapag ka may kinuha siya sa iyo. Hindi ako ganun. Minsan, ay ganun. Sa tao, Kuha, bigay. Lord, bigyan mo ako ng kaya nga si Lord, hindi na Panginoon eh, Panginoon eh. Di ba? Panginoon. Kasi nga gusto natin laging nakaka-receive. Laging nakaka-receive. Pero sabi ni Lord, kung gusto mong lumakad sa akin, hindi lang dapat nagre-receive ka, kundi nag-give ka. Nag-give ka ng papuri sa Panginoon. Nag-give ka ng pagsambat sa Panginoon. Nag-give ka ng time mo sa Panginoon. Ng effort, ng commitment mo. Sacrifices para sa Panginoon. If you have to have something from God, you have to give everything to God. Hallelujah. You have to carry out your divine purpose. Kapag ka hindi mo alam ang plano ng Diyos sa buhay mo, sasabihin sa iyo ng diablo ang plano niya sa iyo. Right. Pag hindi ka sumunod sa plano ng Diyos, there must be something, another plan of the devil na gagawin sa iyo. Kaya sabi ng diablo, nakita mo yung kaibigan mo, mag-boyfriend na. Ikaw na lang, wala pa. Sabihin mo nga sa katabi, hello, grade 2 ka pa lang. Kita mo yung kapitbahay mo, yung mama na sa sabong. Hello? Yung kapitbahay mo, yung mama na sa kakasabong. Kailangan ito siguro kalooban ni Lord, magsabong ka na rin. Ace. O, sino nag-scatter? Scatter? Skate lang, skater. Hallelujah! Now, we have to know the plan of God. Yes. And once na nalaman natin ang plano ng Diyos, all we have to do is to align ourselves, our steps in the will of the Lord sa buhay natin. Sabi ng Psalms chapter 57, mga kapatid, sabi niya, verse 2, I cry out to God, the Most High, to God who fulfills His purpose for me. Amen. Si David, mga kapatid, bakit siya naging successful sa kanyang buhay? Because ang kanyang puso ay naka-align sa puso ng Diyos. Hindi ang puso niya sa kanyang sarili na susunod. Bilang mga anak ng Panginoon, ang palatandaan, ang mark na ikaw ay nasa Panginoon na, hindi na ikaw ang sentro ng lahat ng bagay sa mundo mo, kundi ang Diyos na ang sentro ng lahat ng plano mo, ng lahat ng pangarap mo, lahat ng desire mo, ang Diyos na ang sentro, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Walking in God's purpose is not easy. And sometimes, it cost you something. Alam mo itong paglilingkod mo, nung naglingkod ka na sa Diyos, aminin mo, may mga kaibigan ka na nawala. Amen. Yes. May mga kaibigan na sinabi, oh, hallelujah, hallelujah ka na. And sometimes, you will walk alone. Amen. Yes. Yeah. Because no one is there for you. But the Bible is very clear, mga kapatid. Once nasa Diyos ka, mga kapatid, His presence will always be with you. Amen. Amen. You may face criticism. Yes.
Once na nag-follow ka na sa Panginoon. Yes. Hallelujah. You walk alone at times, but always remember, Yes. God's presence will always be with you. God's presence will always be with you. Hindi ka mga kapatid pababayaan ng ating pong Panginoon. Yes. Hello? Amen. Ang plano ng Diyos, ang design ng Diyos, nakakubli sa kanyang mga salita. Amen. Therefore, you have to know the Word of God. Yes. Bakit maraming napapahamak? Bakit napaparami ang napapariwara sa buhay na ito? Because marami ang walang alam sa Word of God. Amen. Akala mo lang meron pero wala. Amen. Marami ang walang kaalaman. Therefore, tayo na magkakaroon ng kaalaman, we need to share the gospel. We need to share the word of God to them, mga kapatid, para sila din magkaroon ng bagay na mayroon ka, ng pag-asa na mayroon ka, ng pag-ibig, ng pananampalataya na mayroon ka, mga kapatid. Hallelujah! Nang once na nasa Panginoon ka na, and somebody encounters you, they do not see you anymore, but they see the power of God that flows in you. Hindi na ikaw ang nakikita sa buhay mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. That's why when they encounter you, they encounter the power of God in their life. Why? Because God is with you, mga kapatid. Hindi ka lumalakad mag-isa. Hallelujah. Hallelujah. You have to know. Kasi nga, doon lang nakakubli ang success sa plano ng Diyos. Yes. Ang success, ano ang success sa'yo? Pastor, kapag may pera ako, successful na. Ang question, bakit may mga may pera na nagpapakamatay? Yeah. Amen. Kung talagang successful sila, Siko. Sumakay sa drugs. Yan. Pastor, kung meron ako magagandang bahay, Oh. magagandang sasakyan, successful na ako. Amen. Eh sila lahat nasa kanila, yung iba milyonaryo, yung iba bilyonaryo pa. Amen. Because that's not the original Yes. intention of God. That is the original idea of God, Sister Susan. Amen. That's not the real definition of success. Yeah. Ang success ay ganito. Once lumalakad ka na sa plano ng Diyos, lumalakad ka na sa direksyon na gusto ng Panginoon sa iyo, sa direksyon na ninanais ng Diyos sa buhay mo, and once na na-complete mo ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, yan ang tinatawag na true success. Amen. So sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart from thy mouth. Kailangan pagbulay-bulayan mo itong araw at gabi upang kung magkagayoy, pagkikinawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatango ka ng mabuting kawakasan. Hello? Mga kabataan dyan sa likod. Hello? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, gusto ng Diyos, He wants you to be a reflection. Amen. Kaya nga nilikha ka in the image of God. Right. Amen. Ang Diyos natin pinaglilikuran is a God of purpose. Amen. Lahat ng ginagawa niya mayroong intent. Mayroong reason. Hello? Amen. Hindi siya gumagawa, nagbibiro lang. Amen. Naglalaro lang, no? Amen. Lahat ng ginagawa ng Diyos may dahilan. Yeah. May intention na maganda. Nag-sacrifice siya para sa iyo dahil mayroong reason. Hello? Yes. Gusto ng Panginoon, mapabuti mga kapatid, tayong lahat na kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah! Amen. So God asked us, or commanded us, mga kapatid, to walk by faith. To walk in the Spirit Amen. rather than ourselves and our side. Hello? Amen. So sabi ni Lord, meron akong purpose sa iyo. This is what you should do para magtagumpay ka. Kasi Lord, paano ka magtatagumpay? Sabi ni Lord, lumakad ka lang sa nais ko.
Paano, Lord? Sabi niya, here is the word. There is the command. Ito, ang gawin mo. Paano kung magtatagumpay? Yung command ni Lord, wala sa akin. Yung Bible, parang wala naman ako. Yung Bible, Right. Amen. Amen. linggo ko lang nahawakan. Amen. Yung prayer, kapag kakakain lang. Accurate. Bakit umiti ka na yung pagkain? Nakikinig lang ako ng Word of God kapag ka Sunday. Amen. Totoo na may yung Word of God sa Sunday, mga kapatid. Pero hindi lang yan. Every day, kailangan may Word of God tayo sa ating buhay, mga kapatid. In your walk with God, you have to have the Word of God in your life, mga kapatid. So gusto ng Diyos, He wants you to be a good example, mga kapatid. Your lifestyle must be your sermon. Ang lifestyle. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang lakad ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi na lakad na dati. That's why may magbabago talaga sa'yo kapag ka si Lord ay nasa iyo lang. Amen. Dati, ganito yung buhay mo, nagmumura. Malakas ka sa mura. Ngayon, kunti na lang. Medyo na lang. Medyo hindi na crunchy. Di ba? Amen. Alam ko naman eh. Di ba? Dati 10, ngayon 9 na lang. At least. At least nabawasan, mga kapatid. Hallelujah! To live in Christ, mga kapatid, we have to make it clear or speak louder na mayroong magandang future ang Diyos na nakatalaga para sa atin. Si Lord, hindi ka nilikha para lumakad sa mundong ito nang malayo sa Kanya. Amen. Hindi ka nilikha ng Diyos para mag-blend ka sa uso ng mundo. Right. Tama? Amen. Right? Amen. May kausap pa ba ako? Amen. Hindi ka nilikha ng Diyos para yung uso ng mundo i-adapt mo sa buhay mo. Amen. Alam natin ang plano ng Diyos ay maganda. Right. At ang plano ng demonyo ganito, He came to steal, to kill, and to destroy. At ang kaaway, hindi yan atake sa'yo ng parang nakakatakot. Kaya huwag kayo maniwala dun sa mga sinasabing aswang na nagpapakita, nakakatakot yung mukha. Yung demonyo, mga kapatid, magpapakita, maganda yan. Right. Amen. No. Diba? Ang Diablo pa, sa tingin mo ba, magpapakita sa'yo ng pangit yan? No. Kasi nga, paano ka susunod, nakakatakot yung itsura. Right. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapadala ng mundo sa inyo. Amen. Akala nyo yun, siya na talaga. Hello, mga kababayan. No one. Talaga, siya na. Ang guwapo ko si Pastor Pangiti pala pa. Hindi mo. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Pag bumibibas talaga ko. Nakikita ko na yung pagang. Kita mo ba sa 16 yung dimples niya? I-upstate yung fit. 18 abs. Kaya akala mo, ito na talaga, Pastor. He is made in the perfect image of God. Sa mga kalalakihan, Pastor, grabe. Talagang, sabi ng Biblia, now I know
I find the one of my soul. Hindi mo alam, pinadala ng Diablo sa'yo. Rushing nga. Pabisyo. Maganda ka. Kaya lang kukuhain ka sa paglilingkod sa Diyos. Aha. Maganda pa lang. Kaya next Sunday, sasabihin sa'yo, baby, date tayo ha? Alas 9. 8:30 ang simba. Huwag kang malilate ha. Sabado pa lang sasabihin mo na, Pastor, may lakad po ako bukas. There we go. Saan ka? Meron po kaming ng mga kaklasiko. Research. Meron po kaming group study. Kaya bang gawin yan ng Sabado? Pastor, kasi bukas kasi. Pero, alam mo, niyaya ka lang mag-date. Next Sunday ulit. Baby. Alas 8 ulit sa Sunday ha. Dati masigasig ka sa church. Dati umiiyak ka pagka nandun sa church. Ngayon, puro ka cellphone pagka nasa church. How are you? Kahit nagpipreach si pastor, chinat-chat mo. Oh, miss you, mama. Diyos ko po. You baby. Si Baby. Sabihan mo nga yung katabi mo, tigil-tigilan mo yan. I'm speaking sa mga young people. Dati pagdating sa church, very passionate ka. Pagdating sa worship, hallelujah, praise the Lord, umiiyak ka pa. Pero nung dumating na yung sinasabi mong, Lord, blessing. Hindi mo alam na pinadala talaga ni Taning. Pastor, pinili ko siya kasi, ikumpara mo naman siya sa mga churchmate ko. Aray. Diba? Akala mo, blessing! Yung pala kay Taning yun. Guys daw. Ganun ang Diablo, mandaya. Ang Diablo, tutuksoin ka, gagamitin yung mga magaganda sa paningin mo. Amen. Hello? Amen. Kaya kung gwapo yan, huwag kang magpakampante na galing sa Diyos yan. Maganda kung na kay Lord, pogi pa. Hello? Talagang malakas ang mga young people pag ganito ang usapan natin. Ganun din sa mga kanina yan. Akalain mo simba na? Kinabukasan sa mga kananayan, bigla-bilang bentang-benta yung labahan mo. Sunday. Sabi, Pastor, ano ba ako? I'm sorry ha. This is the reality. Amen. Pastor, may ano kami ng kaibigan. Ano? Kaya pagkadating sa buhay natin, we always worry, we always have anxiety and frustration. Why? Because parang ang Diyos huli na sa ating choices. Ang Diyos ay huli na sa ating mga option. Pero ang Biblia, malinaw mga kapatid, na dapat you have to seek God first and His kingdom and His righteousness. At lahat ng mga pagpapalang na nais mo sa buhay, sabi niya, it will
created you to follow many things of the world. He created you to seek Him first and His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang plasig sa iyo para sumunod sa iyo. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Ikaw kasi habol ka ng habol. Yes. Kaya hindi mo matanggihan mga kapatid yung date sa Sunday. Kasi gusto ko, wala na kasing pogi kasi. Wala na kasing ganda niya. Ako na pa di. 1.5? Kasi nga, sila wala sa Panginoon. Mga young people, let me remind you, kapag ka pumasok kayo sa ganyan at yung mga minamahal niyo ay wala sa Diyos, aalisin talaga kayo niyan sa Diyos. Kaya kung may mga crush-crush kayo, pag-pray nyo na lang. Lord, hello, alam niyo yung prayer? Alam niya, Sample. kung hindi siya mapasa akin, mapasa yun na nawa. Amen. Hallelujah. Pagka ganyan yung usapan, tayo mga young people, buhay. Pero I would say that there is a plain and simple purpose of God in your life. He wants you to be successful. Amen. Ang kaaway lang, i-blurred niya. Amen. Ang pangako niya. Yes, Lord. And sometimes, so habang lumalakad tayo sa daanan ng Panginoon, may mga panahon na dumadaan tayo sa lubak-lubak. Amen. Dumadaan tayo sa obstacles. And sometimes, nadadapa tayo, umiiyak tayo mga kapatid. But it doesn't mean na ang Diyos ay wala na, hindi ka nakasama. Amen. It doesn't mean na ang plano ng Diyos na kansila na ng mga problema na pinagdadaanan mo. Amen. Ang kalooban ng Diyos ay nawala dahil sa mga pagsubok. No. Everything else, sabi ng Biblia, God worketh all things for good. To them that love Him, mga kapatid. So therefore, kahit ano pa ang mapagdaanan ng mga anak ng Diyos, kapag ka lumalakad ka sa kanyang kalooban, dumaan ka man sa mga bagyo ng buhay, sa alon ng buhay, God's promise is always perfect. God's promises is established already. Hindi na yan mapapago sa buhay. Amen. Hallelujah! Kaya sabi niya, if you remain in me, and I remain in you, Amen. you will bear much fruit. Right. However, kapag wala ka sa Kanya, at wala siya sa iyo, magagaya ka ng isang branch or sanga na malalanta Amen. at matutuyo at susunugin. Itatapon sa Kanya. Sino ba dito ang gusto maging successful, maging fruitful? Amen. Ang key is to be connected with God. Amen. Kailangan ma-reconnect ka sa Panginoon. Kailangan maintindihan mo muli na mayroong plano ang Diyos sa iyong maganda at may purpose ang Diyos sa buhay mo na kailangan mo makilala siya para makilala mo yung plano ng Diyos sa iyo. At kailangan, mga kapatid, naka-align ka sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto mo. Amen. Hello? Amen. Maraming beses na yung gusto mo ay hindi talaga gusto ni Lord. Yeah, Lord. Yes. At madalas yun. Amen. Ikaw at si Lord naglalaban, laging talo si Lord. Hello? Ang nasusunod palagi yung sarili mo. Right. Pero sabi ni Lord, kailangan siya mga kapatid, siya ang magwagi, siya ang maging Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Your purpose is waiting for you. Amen. Kapag ka lumakad ka sa purpose ng Diyos, the promises of God is waiting. Amen. Ngayon, kukunti pa tayo. Panamit tayo ng panamit, mga kapatid. Next time, ang problemahin natin yung lugar natin. Nandito tayo sa
sa process ng Diyos. At i-develop tayo ng Diyos. But the promise of God is waiting for us. Hello? Sino ba yung excited dito sa gagawin ng Diyos sa buhay natin? Excited ako mga kapatid. Sa plano, matutupad ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pagpapalain tayo ng Panginoon. And the world needs you. The world needs your life. Amen. And the kingdom of God needs your voice. Amen. Kaya ka pinadala ni Lord dito para malaman mo ang katotohanan ng gagaling sa Diyos and you can use your voice Amen. to echo the salvation, to echo the love of God to those people that are hopeless. Amen. To those people, mga kapatid, na walang pag-ibig. Amen. Sa mga taong bigo, sa mga taong nasasaktan, sa mga taong papunta sa kapahamakan. You are here to echo God's voice. You are here to echo God's salvation. Pag-iligtas ng Panginoon, mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. The kingdom of God needs your voice. Kaya hindi ka pwedeng tumahimik. Amen. Hello? Amen. Huwag kang matahimik. Amen. Si Satanas gusto kang i-silence. Pero huwag kang tatahimik, Sister Susan. Amen. Yung testimony mo, yung pinagdaanan mo, Yeah. pagka sinabi mo yan sa iba, at dahil kay Jesus nangyari, binago ka ng Panginoon, marami taong lalapit muli sa Panginoon. Amen. Maraming taong susunod sa iyo. Why? Because there is a God in your life who saves you, who molds you, and He loves you, and He saves you. Yan ang buhay natin, mga kapatid. Lahat tayo, meron tayong patutuwa sa kanila. Amen. Amen! Amen. So, what are you doing right now? Ako magtapos, naalala ko si Joseph, nabanggit kanina. Tandaan mo si Joseph, there is a plan already. Yes. And that plan is shared to his brothers at kinainggitan siya, sister. Sino dito yung nakaraan sa kinainggitan siya? Amen. So, nainggit siya sa akin dahil maganda ako. Nainggit siya sa akin dahil Pogi. Pogi kasi ni Andrew. nainggit siya. Ang ginawa sa kanya, hinulog siya sa balon. Hindi pa na-satisfy. Pinano pa sa Leon. Ang ginawa sa kanya, binenta siya. Kaya, kapatid ko, ibebenta mo. Basta hindi ko kaya ibenta ang kapatid ko, ibibigay ko, pwede. Bigay. Umigay. Binenta siya. Murang halaga, mga kapatid. Baka 150 lang yun. Next, dinala siya ng mga Ismailites, mga kapatid. Binenta siya ulit. Pagkatapos siya binenta, kinulong siya. Nung makulong siya, nakalaya siya, ginawa siyang alipin. Inakita siya ang asawa ni Potiphar. Ang asawa ni Potiphar, hindi yan pangkaraniwang babae. Right? Nandiyan yan, Taylor Swift. Talagang, sabihin natin, mga Miss Universe, Amen. Tatrio na Gwen. Tatrio na Violet. mga Miss Unitops, Ano? lahat nasa kanila. Eh, nagkagusto Amen. kay Joseph. Kasi si Joseph, kapag ka nagdidiligyat, May slow motion. Sampol, paano ito? pag nagdidiligyat, kita mo, habang gumagano yung gumagano ko. Hey! Hey! Nagkagusto yung asawa ni Potiphar. Siyempre, ang galing kasi parang pastor ng Joseph yan. Hindi ko rin yung Dinig daw muna, Pastor. sabi niya, Joseph, isa lang. Ibingan mo. Grabe siya sa tanas, ano? Gagawin talaga ni Satanas lahat para mapigilan ka lang sa purpose ng Diyos sa buhay. Sabi ni Joseph, no way. Yes. Universe na yun, ano? I believe. Di ba, Brother Joey?
Joseph, sa offer sa kanya, nung kung ang pangkaraniwang tao, mga kapatid, kung si Andrew yun, Ako talaga. lalayo si Andrew, mga kapatid. Amen. Lalayo sa may matao. Diba? Kung siya yun, mga kapatid, tatakbo siya, papunta doon sa babae. Pero si Joseph, Lamang ang may alam. how can I do this? Ano yung ginawa? Paano ko gagawin sa Panginoon ito? Sa lahat ng pinagdaanan ko, He never leaves me. He never forsake me. Hanggang sa panahon na ito, dala-dala ni Joseph ang plano ng Diyos sa kanya. Malinaw sa kanyang isipan na kahit anong pinagdaanan niya sa buhay, alam niya na mayroong pangako ang Diyos sa kanya that God will fulfill His promises in His time. Joseph, hindi ko gagawin ito. Eh, syempre, dahil nabigo yung babae, sabi niya, help! Help! Pinunod niya yung kanyang mga damit. Sabi niya, si Joseph, hinalay ako. Pinagbintangan na naman siya. Nakulong na naman si Joseph. Malakad ka sa kalooban ng Diyos. At mayroong alam mo, may plano ang Diyos at may dreams sa buhay mo. At para bang hindi nagtutugma yung panaginip mo sa realidad ng buhay mo. Sino nakaranasan nun? Para bang ang layo ng expectation ng dreams mo doon sa reality. Parang walang nangyari. Parang bang wala akong kasama. Parang mag-isa ako. Hindi ko alam anong future ko. At sometimes we feel na parang lonely tayo na walang nakikinig sa atin. Pero sabi ng Diyos, pinadaan si Joseph sa lahat ng trahedya, sa lahat ng pagsubok sa buhay niya, not to put him down, not to destroy him, but he molded Joseph's character para mapanghawakan niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. Sa buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, yung mga pagsubok na dinadaanan mo, mga kabiguan na dinaranas mo sa buhay, hindi yan to put you down, but He molded us, mga kapatid. Gusto tayong hubukin ng Panginoon sa kanyang kalooban para kapag ay binigay niya yung plano niya sa atin, magagampanan po natin ang plano ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto ng Panginoon, maranasan mo yung kanyang pagkilos. Gusto ng Panginoon, bumalik ka doon sa original na design ng Diyos sa'yo. For you to be in the presence of God, to have the Word of God in your heart, to have the commandment of God in your heart, and to obey the commandment of God in your heart. That is the original design of God. Be not worrying of your tomorrow. Be not worrying about anything else. Just obey the Lord. And God will guide you. God will be with you, mga kapatid. Yung mga imposibleng bagay para sa iyo, posible sa harapan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Walang imposible sa Kanya, mga kapatid. If you walk on God's purpose and you carry the divine purpose of God, mga kapatid, papunta po tayo sa magandang kinabukasan. Papunta po tayo sa maganda na plano ng Diyos. I'm excited. Hallelujah. Ano man yung pinagdaanan mo ngayong gabi, ngayong araw, sa ngayong linggo, ngayong buwan, ngayong taon, count it all joy. Magsaya ka. Dahil hindi nakakansela ng anumang pagsubok sa buhay mo ang plano ng Diyos. Lumakad ka lang sa Panginoon, mga kapatid. And God's time will come, mga kapatid. God's purpose will always prevail. Kahit ang dami mong plano, ang dami kong plano, gusto kong ganito, gusto kong ganyan, gusto kong ganyan, gusto kong ganyan. Etong gusto ko, pastor. Kadami-dami ng plano niya. Yun, walang nangyari. Puro plano na. Pero may plano na eh. Alamin mo lang kung anong plano ng Diyos. Sundin mo na ang plano ng Diyos. Sumama ka na sa plano ng Diyos. And I know the plans I have for you, what it is. Not to harm you, to prosper you,
Ibig sabihin, ang member dito sa House of Praise, ilang years from now, hindi ka na mamumuhay below average. Hindi ka na mamumuhay minimum. Hindi ka mamumuhay ka exceedingly, abundantly, beyond ever asked for. In the King, mga kapatid, yan ang pangako ng Panginoon. If we walk on God's purpose, mga kapatid, let us walk in God's original plan in our life. Let us walk on God's original design and carrying the divine purpose of God, mga kapatid. Let us align ourselves. Hallelujah. He said, apart from me, you can do nothing. Tayong lahat, ito yung mga kapatid, let us align ourselves